May nakikita kang notification. Message galing sa tao. Yung tao na okay naman, friendly, walang issue. Pero ang message, call tayo, at biglang panic. Hindi yung excited na panic, yung oh no na panic. Yung panic na ang unang tanong sa isip, bakit? May problema ba? Hindi ba pwedeng text na lang? Napansin mo na ba yung mga taong ganyan? Yung mas prefer nila ang text, laging text. Kahit simpleng tanong, kahit mabilis lang naman kung tawag, text pa rin. Kahit magkaharap na kayo, magte-text pa rin sila para mag-say ng something. Nakikita mo ba sila? Yung active sa group chat pero tahimik pag actual na kita. Yung mabilis mag-reply online pero one word lang pag face-to-face. At madalas, may narrative. May assumption na lazy lang sila or anti-social or walang social skills. Pero totoo ba yun? Kasi tignan mo. Yung mga taong yan, hindi naman tahimik sa chat. Actually, mas vocal pa nga. Mas expressive. Mas detailed pa yung kwento nila sa messenger kaysa personal. Mas funny pa yung jokes. Mas thoughtful pa yung replies. Pero pag shift to voice call, bigla silang nag-shutdown. Pag face-to-face, parang iba. Parang nawala yung personality na nakikita mo sa text. Bakit ganun? Kasi alam mo, ang preference na yan, hindi tungkol sa pagiging lazy. Hindi tungkol sa lack of social skills. Madalas, tungkol yan sa control. At tungkol din sa safety. Sa text, may control sila. May oras na mag-isip bago mag-reply. May option na i-edit. May space na i-craft yung perfect response. Walang pressure ng immediate na sagot. Walang awkward silence na kailangan punan. Walang facial expression na kailangan i-manage habang nag-uusap. At yung control na yan, liberating para sa kanila. Kasi sa face-to-face or sa call, wala nun. Real time yan. Nandun yung expectation na kailangan mag-respond agad. Walang edit button. Walang backspace. Kapag nasabi mo na, nasabi mo na. Kapag nag-awkward ka na, nakita na nila. Para sa mga taong ganyan, yung pressure na yan, overwhelming. Ito yung tinatawag ng psychology na preference for asynchronous communication. Ibig sabihin, mas prefer nila yung communication na hindi real-time. Yung may gap between messages. Yung may buffer. Kasi sa gap na yun, dun nila nakukuha yung control na need nila. At madalas, connected yan sa anxiety. Yung social anxiety na hindi obvious sa surface. Kasi nga, active naman sila online, pero yung anxiety, nandun. Specifically sa idea ng real-time interaction. Yung idea na kailangan mag-perform on the spot. Sa text, hindi sila nag-perform. Nag-communicate sila. At yun ang difference. Imagine mo yung taong ganyan. May simpleng tanong lang yung tao. San ka na? Simple lang. One sentence. Pero sa call, sasagutin nila habang nag-iisip about their tone. Maririnig ba yung background noise? Tumutunog ba silang annoyed? Busy? Paano ba dapat ang voice inflection para hindi tumunog na anything other than neutral? Sa text, OTW na, send. Tapos, walang complications. Para sa kanila, yun ang mas efficient. Yun ang mas comfortable. Yun ang mas authentic pa nga. Kasi hindi nila kailangan mag-perform. Pero heto ang interesting. Yung preference na yan, hindi naman dahil ayaw nila ng connection. Opposite pa. Gusto nila ng connection. Kaya nga nagre-reply sila ng matagal. Kaya nga detailed yung messages. Kaya nga present sila sa chats. Gusto lang nila ng connection on their own terms. Sa pace nila. Sa timing nila. Sa format na kaya nila. At valid naman yun. Kasi communication, hindi one size fits all.
Ang effective para sa'yo, hindi necessarily effective para sa iba. Pero may downside din. Kasi hindi lahat ng connection pwedeng ma-maintain through text lang. May moments na kailangan talaga ng voice para ma-convey yung emotion. May nuances ng conversation na nawawala sa chat, no matter how many emojis you use. At alam nila yan. Alam ng mga taong ganyan na may kulang, na may barrier na invisible pero nandun. Pero mas matimbang pa rin yung comfort ng text kaysa sa discomfort ng call. Kasi sa call, ramdam nila lahat. Yung expectation na kailangan mag-contribute sa usap constantly. Yung silence na awkward. Yung pressure na kailangan mag-sound interesting or engaged every single second. Sa text, iba. Mag-reply ka after 5 minutes, okay lang. Mag-send ka ng emoji lang, gets naman. One word, walang judgment. Yung flexibility na yan ang hinahanap nila. Pero heto rin ang totoo. Minsan, yung preference for text lumalala. Minsan nagiging avoidance na. Yung okay lang sana na preference, naging crutch. Naging excuse para hindi na mag-effort sa ibang forms ng communication. At yun ang boundary na kailangan nilang bantayan. Yung boundary between preference and avoidance. Prefer mo man ang text, may moments pa rin na kailangan mo ng voice. Kailangan mo ng pace. Kailangan mo ng real time, hindi para sa iba, para sa sarili mo. Para sa relationships mo. Pero pwede naman yun. Start small. May conditions. Voice call pero 5 minutes lang. Video call pero camera off muna. Meet up pero sa familiar place. Small steps. Para hindi overwhelming. Para manageable. Kasi deserve din nila ng full spectrum ng connection. Hindi lang text. Kahit yun ang comfort zone. At deserve din nila ng understanding. Understanding na hindi sila tamad or rude pag nag-decline ng call. Understanding na hindi sila distant pag prefer nila ang chat. Understanding na iba lang yung communication style nila. Kasi yun ang totoo. Iba lang talaga. Hindi broken. Hindi lesser. Just different. Kaya ito, kung ikaw yung taong mas komportable sa text kaysa sa tawag, marinig mo to. Valid yung preference mo. Valid yung comfort mo sa written word. Valid yung need mo ng time to process bago mag-respond. Hindi ka weird dahil dun. Hindi ka antisocial. Hindi ka avoiding connection. Nagsi-connect ka. Sa paraan mo lang. Sa format na kaya mo. At okay yun. Pero sana, pag may opportunity, pag may tao na patient enough, pag may moment na safe enough, subukan mo rin yung voice, yung face, yung real time. Hindi dahil mali ang text, kundi dahil may iba pang layers ng connection na worth it i-explore. Layers na hindi mo makikita sa chat. Layers na mafe-feel mo lang pag nag-risk ka ng iba. Kahit konti. Kahit sa simula, uncomfortable. Kasi baka ma-surprise ka. Baka yung tao, hindi naman nagja-judge pag may awkward silence. Baka yung conversation mas natural pala kaysa sa iniisip mo. Baka yung fear mo mas malaki sa actual experience. O baka hindi. Baka mas komportable ka pa rin sa text. At okay din yun. Pero at least, sinubukan mo. At least, binigyan mo sarili mo ng option. At least, hindi ka nag-limit based sa takot. Deserve mo ng buong spectrum. Deserve mo ng choice. Deserve mo ng tao na tatanggapin ka. Whether text or call, chat or meet. Sana huwag mong kalimutan na yung preference mo valid. Pero yung possibilities marami. At both can coexist. Text kung saan ka komportable. Pero huwag mong sarain completely yung ibang doors. Kasi baka sa likod ng fear, may connection na mas malalim pa. May moments na mas genuine pa. May relationship na mas solid pa. At deserve mo yun.
Kahit sa text ka man mas comfortable, deserve mo pa rin yun. Sana, bigyan mo sarili mo ng chance. Ngayon, o bukas, o kahit kailan ka ready. Kasi ikaw, worth it pakinggan, worth it kausapin, worth it i-connect with. Whatever format you choose, at sana, tandaan mo yan.